natin yung uh, birthday ni Gat Bonifacio, ating bayani. So, pagka nabanggit natin si Bonifacio, nakikita natin o naaalala natin yung kanyang ginawa o yung contribution niya sa ating history. At yung contribution niya, alam natin na siya ang ama ng himagsikan. So, yung kanyang kontribusyon, meron tayong kalayaan ngayon at independent tayo na bansa. So, bago tayo dumating doon sa kanyang sisimula ng revolusyon, siya ay na-inspired ng isang sulatin at ng isang manunulat. At yun manunulat na yon ay si Dr. Jose Rizal. So, ito ay hindi para pagbanggain yung dalawang view na ako ay maka-Rizal, ako ay maka-Bonifacio, or sila ay may mali sa bawat isa. Ito ay pagpapakita lamang o tanaw natin kapag may maling pag-intindi sa isang mensahe. So, ang nangyari, nagsulat si Jose Rizal, ang kanyang motibo ay magkaroon ng talakayan ng Kastila at gayon din ng mga Pilipino para sa pantay-pantay o pagkakapantay ng mga benepisyo na meron ang isang mamamayan ng Pilipinas at gayon din mamamayan ng Kastila na naninirahan sa Pilipinas. Ngayon, hindi maiiwasan doon sa mga panulat ni Dr. Jose Rizal na mag-apoy yung mga damdamin ng mga Pilipino pagkat kami ay oppressed at tayo ay mga inaapi ng mga dayuhang ito sa ating sariling bansa. At ang epekto nga nun, ang ibang epekto man nun, kung hindi naintindihan talaga yung motibo ni Jose Rizal at gayon din ng kanyang mga sinulat, revolusyon. Kaya naman nagbunga yung doon umusbong yung puso ng mga sumama sa revolusyon ni Bonifacio. So, kaya makikita natin na pagka may maling pag-intindi doon sa purpose ng manunulat at gayon din, merong maling pag-intindi doon sa nagsulat, magkakaroon tayo ng maling aksyon o taliwas doon sa aksyon o sa respond na nais nung nagsulat o taliwas doon sa purpose nung nagsulat. Kagaya ng ating passage ngayong umaga, mga kapatid, na ang Diyos ay nag-reveal sa atin ng kanyang mga katotohanan at gayon din gumawa ng salvation para sa atin, para sa isang purpose. At makikita natin yung purpose na yan doon sa verse 8, para tayo ay magbigay ng glory sa Panginoon at gayon din maging fruitful. So, ibig sabihin, ang ating purpose ay maging productive para sa Panginoon o magbigay ng glory sa kanyang pangalan. Tayo ay nilikha, tayo ay iniligtas para magbigay ng glory sa Kanya. At sa ang glory na yan ay na-ascribe natin sa Panginoon pagka tayo ay namumunga ng mabubuting bunga mula sa Kanya. At para maunawaan natin, basahin natin yung ating passage ngayong umaga. Originally, ang ating passage ay John chapter 15, verse 1 to 17. Pero ito ay hati-hatiin natin at gagawin natin na 1 to 6 lamang yung ang ating tatalakayin ngayong umaga. At gayon din, ang babasahin natin, kahit na tayo ay 1 to 6 lamang, ang babasahin natin ay nandoon sa 1 to 8. So let us read our passage this morning. Sabi dito, I am the true vine, and my Father is vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does not bear fruit, and every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of my word that I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither you can unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bear much fruit.
For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into fire, and burned. Verse 7, if you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciple. Let us pray. Panginoon naming Ama, maraming salamat sa umagang ito na ibinigay mo sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na kami ay na maunawaan namin ang iyong salita ngayong umaga. Dalangin namin na ito ay magdala sa amin sa pananampalataya at repentance sa iyo. Dalangin namin na makilala ka namin na siyang nagligtas sa amin at patuloy na kumikilos at nagpe-preserve sa amin upang madala sa completion ang sinimulan mong mabuti sa aming buhay. Dalangin din namin, Panginoon, sa banal na spirito na bigyan kami ng diligency na magkaroon ng tapat na pagpapahayag ng iyong mensahe at gayon din tapat na pagtanggap nito. Dalangin namin na magamit namin ito sa aming pamumuhay, makita namin yung purpose mo sa aming buhay at makilala namin ang siyang nag-cause ng mga mabubuting bagay sa amin upang ito ang aming sundan sa aming paglakad sa mundo. Maraming salamat, Panginoon, ikay aming pinupuri at pinapasalamatan sa umagang ito sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. So dito sa ating passage ngayong umaga, mga kapatid, ito yung huling I am saying ng ating Panginoon. Ang sabi niya dyan, siya yung true vine. Kiniklaim ng ating Panginoon na siya yung tunay na stem or yung tangkay o punong tangkay ng isang ubasan ng ating Panginoon. Ito ay appropriate na gamitin ng ating Panginoon na I am saying dahil pagkatapos niyang i-replace yung purpose ng temple o yung claim ng temple na siyang panambahan ng Diyos, gayon din ng mga Jewish feast ni Moses, pagkatapos niya i-replace din yung mga holy place or holy sites sa Israel, marapat lamang na i-replace niya ang Israel as the true vine of God that is planted and expected to have a good fruit. Sa time ng ating Panginoon, mga kapatid, ang vineyard ay masyadong kilala at ito yung isa sa mga sikat na hanap buhay o common na hanap buhay sa kanilang panahon. Kaya naman yung metaphor ng ating Panginoon dito sa bagong estado ng mga nananampalataya sa Kanya o mga naniniwala sa Diyos ay maaaring maahalin tulad doon sa vineyard o sa buhay ng isang puno ng ubas. At ito ay kadalasan ginagamit din sa mga metaphor ng mga wisdom katulad ng mga nagsulat ng extra-biblical na panulat. Iyon yung mga nakasulat sa yung mga sulat ng mga rabbi na hindi na in-account o inilagay sa canon ng ating Bible. Maging yung mga philosopher that time, ginagamit din ang metaphor ng vine dahil ito ay madaling maintindihan, common, at dito nagpapakita na pagiging masterful ng ating Panginoon pagdating sa pagtuturo dahil naidugtong niya yung madaling maintindihan ng mga tao doon sa estado ng isang Kristiyano. And dahil pinag-uusapan natin na meron tayong bagong estado sa Panginoon bilang niligtas niya, marapat lamang na makita natin yung purpose at yung gawa ng ating Panginoon at ng Kanyang Ama para sa ating kaligtasan at para ma-complete o madala sa completion yung purpose na Kanyang nais mangyari. Sa Old Testament scripture, mga kapatid, para malaman natin na ito talaga ay naintindihan ng Kanyang mga pinagpipreachan that time. Sino yung Kanyang pinagpipreachan? Yun yung Kanyang mga disciple. Sa Old Testament, mga kapatid, ang Israel ay dinedescribe bilang vine ng Panginoon o yung vine
na o punong tangkay ng ubas na siyang ine-expect na mag-produce ng good fruit. Makikita natin yan doon sa mga passages na marami. Doon sa Psalms chapter 80, sa Isaiah chapter 5, sa Jeremiah chapter 2 verse 21, sa Ezekiel chapter 15, chapter 17, chapter 19, Hosea chapter 10 verse 1 to 2. At lahat ng scripture na yan ay nagpapatungkol sa Israel bilang vine ng Panginoon o punong ubas na itinanim ng ating Panginoon. At gayon din, makikita natin kay Joseph na ine-expect siyang maging fruitful. Hindi si Joseph na ama ng ating Panginoon, bagkus si Joseph, the dreamer, kung nakilala sa Old Testament. At gayon din, ine-expect si Abraham na maging fruitful, yung pangako sa kanya ng Panginoon, na yung kanyang mga anak ay magiging anak ng Diyos at magpapala sa buong nasyon ng mundo o sa buong mundo. Ngunit sa mga binigay nating scripture o passages, lahat ng iyon na ibinigay natin o i-describe yung Israel bilang vine ng Panginoon, lahat iyon ay nagsasabi na yung Israel ay nag-fail to produce good fruit. Although they are expected na magkaroon ng good fruit, laging sinasabi na sila ay nagfe-fail na mag-produce ng good fruit. Example na lamang dyan yung doon sa Jeremiah chapter 2 verse 21. Sabi dyan ng Panginoon, "Yet I planted you a choice vine, holy of pure seed. How then have you turned degenerated and become a wild vine?" Ang sinasabi ng ating Panginoon dito, siya yung nagplant sa kanila. Itinalagan niya sila bilang a good vine. At ine-expect niya sila na magkaroon ng good fruit. At ngayon, nagtatanong ang Panginoon, paano kayo naging corrupted? Matapos yung aking ginawa o yung ipinlant kong seed na maayos sa inyo. Ito ay sa kadahilanan na tayong mga tao, after the fall, ay naturally wicked, naturally weak, naturally sinful. At bilang wicked, bilang weak vessel, bilang sinful, it is impossible for us to produce good fruit. And by contrast, mga kapatid, sinasabi ng ating Panginoon ngayon dito sa ating passage na siya ang good o siya ang true vine na sinasabi. Sinasabi ng ating Panginoon na yung ipinapangako sa inyo doon sa Old Testament, ako yung katuparan nito. Kung ano yung ipinangako kay Joseph, kung ano yung ipinangako sa Israel, ano yung pinangako kay Jacob, ako yung ipinapatunguhan ng bagay na ito. At bilang pag-angkin niya na siya yung true vine, at sinasabi natin na yung Israel ay fail to produce good fruit, ito ay nagpapatunay na siya ay Diyos, pagkat siya ay righteous. Wala siyang taint ng sin. He is able to produce good fruit that is pleasing to the vine dresser. Tignan natin yung ating Old Testament scripture ngayong umaga doon sa chapter 80 ng Psalms, verse 7 to verse 18. Sinasabi diyan ng salmista na ang Diyos ay ipinlant ang Israel, kinuha niya doon sa Egypt at ipinlant niya doon sa kanyang lupang pangako. Ngunit sa corruption ng sin na nasa atin, they fail to produce good fruit. At yung panalangin dito ng salmista ay i-bless ng Panginoon sa verse 17 ng kanyang kapangyarihan. Yung pinili niya talaga, yung tunay na vine na kanyang itinanim at siyang tutubo at doon magsasanga
yung mga kanyang hinirang na siyang makakakitaan ng good fruit o magiging evident yung good fruit na kanyang inaasahan. Lahat nung na-fail ng Israel, mga kapatid, ay nakita natin kay Kristo. Siya yung sinasabi dito sa chapter 80 ng Psalm na man of God's right hand. At alam natin na kung si Adam ay nag-fall sa sin, hindi kabilang si Kristo doon sa na-taint ng kanyang sin dahil kinonseive siya through the power of the Holy Spirit. Hindi siya created, ngunit pinili niyang mag-incarnate sa kanyang creation upang mag-produce ng good fruit na ine-expect ng kanyang ama. Ngunit ang tanong natin marahil dito, Brother Nico, o mga preacher ng SGRBC, sinasabi ba natin na contingency plan yung kay Kristo dahil nag-fail yung Israel na mag-produce ng good fruit? Ang masasabi natin dito ay hindi, mga kapatid. Yun ang original plan ng ating Panginoon. Tinawag lamang niya na vine yung Israel that time dahil manggagaling sa bloodline ni Abraham yung true vine na siyang ipinangako niya mula pa nung umpisa. At hindi lamang si Kristo yung siyang nagdala sa atin ng kaligtasan. Hindi lamang yung vine ang dahilan kaya may nakakapag-produce ng good fruit. Gayon din yung kanyang ama, which is na tinawag niya ditong vine dresser. Ito yung relationship ng father and son na inalentulad ng ating Panginoon sa relasyon ng isang true vine at ng isang vine dresser. Originally, sa Greek, ang equivalent talaga nito sa English ay gardener. The one who plants. The one who takes care of his vine. At yung nag-e-expect ng good fruit. Ano yung pinapakita nito kung siya yung nagtanim, siya yung nag-aalaga, at siya yung nag-e-expect ng good fruit? Ibig sabihin, mga kapatid, yung father, yung siyang gumawa, siyang kumikilos at patuloy na nagsusupply ng pangangailangan ng mga branches ng vine na ito upang mamunga ng maayos. At makikita natin dito sa verse 2, sinasabi ng ating Panginoon na ang kanyang ama ang nagtatanggal ng mga branches na hindi namumunga o hindi mabunga. Huwag tayong magkaroon ng mabilis na kaisipan na porke sinabi natin kanina na sinupercede ng ating Panginoon yung na pagiging vine doon sa Old Testament, sa New Testament ay ang true vine si Kristo na. Isipin na kagad natin yung mga branches na does not bear fruit dito, yung bayan ng Israel. Merong mga Jews na naniwala kay Kristo. Itong mga disciple niya, mga Hudyo ito. At yung mga unang mambabasa ng Gospel of John, which is yung mga Jewish Christian na nasa dispersion, sila ay mga Israelites o Hudyo. So hindi yung Israel, yung kinat off o yung kinakat off dito. At wag din natin kagad isipin na, yung mga reprobate yan. Yung mga reprobate yan. Dahil pag sinabi natin na kinakat off ng Panginoon, yung mga reprobate, ginagawa nating mahina o dinadowngrade natin yung power ng true vine. Yung mga reprobate, mga kapatid, ay hindi konektado kay Kristo. Dinadowngrade natin yung power ng true vine dahil kung tunay na konektado ang isang branch, which is tayo, yung mga nananampalataya, in-explain niya sa verse 4 o inahayag niya sa atin sa verse 4, kung tunay na nakakabit ang isang branch kay Kristo,
Ibig sabihin lamang nito, hindi pwedeng hindi siya mag-produce ng good fruit. O hindi pwedeng hindi siya maging mabunga. Kaya hindi yung mga reprobate yung sinasabi dito. Ang pwede nating makita dyan, mga kapatid, ay yung mga professing to believe kay Christ, pero hindi tunay na naniniwala sa Kanya. Pwede nating balikan yung Hebrew 6, yung mga nagsasabing sila ay mananampalataya ni Kristo. Kami ay naniniwala kay Kristo, pero nag-fall away dun sa pananampalataya. Nag-turn away dun sa kanilang pananampalataya. At most immediate nating pwedeng gawing example ay yung nandoon sa chapter 13 ng gospel na ito. Si Judas Iscariot. He identified himself na believer ni Christ, ngunit makikita natin sa huli, hindi talaga siya connected kay Kristo. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Gayon din, ang Father ang siyang nagpuprune, nagsesecure ng fruitfulness ng branch na nakakonekta sa true vine. Ibig sabihin nito, ang Panginoon ang siyang nagwo-work, ang nagkukos ng lahat ng bagay para ma-ensure yung fruitfulness ng branch at maging bountiful yung fruit na nakikita dito. Ang pruning, mga kapatid, ay isang way ng isang gardener to keep yung branch healthy. Para yung branch ay magkaroon ng magandang bulaklak, magkaroon ng magandang pamumunga. Ito yung ginagawa ng isang gardener. Makikita natin yan kapag katapos ng pag-ani, pinuprune ng isang gardener ang branches ng isang puno ng ubas para makakuha siya ng tamang nutrients, equal nutrients yung kanilang natatanggap mula doon sa vine. Para makahinga yung branches at hindi masuffocate ng bawat isa. Ito yung proseso na ginagawa ng isang gardener. Ino-oversee niya yung kanyang pananim. At ito yung trabaho ng ating Ama. At yan din yung pagpapahayag ng gospel na trabaho ng ating Panginoon. Sa John chapter 6, sabi ng ating Panginoon dyan, yung Father niya ang nagdodros sa mga mananampalataya sa Kanya para sa kaligtasan. Sa lahat ng epistles na isinulat ni Apostle Paul, dinedeclare niya na ang Ama ang nagkukos ng growth ng isang mananampalataya, ng isang tagasunod ni Kristo. At ang makikita natin dyan, na ang Father at yung Son ang siyang nagbibigay ng pagbunga sa branches. At yung kanilang purpose ay para makita evidently yung prutas o yung bunga na mabuti sa buhay ng bawat mananampalataya. Ano ipinapakita dito, mga kapatid? Yung bungang mabuti ng true vine ay sa iyo, sa akin at sa bawat mananampalataya makikita. At ito yung relationship natin sa ating Ama at gayon din sa ating Panginoong Jesus. Ang branches ang siyang nagbe-bear. Sa kanya nagkikita yung evidence ng good fruit. Sa kanya nakikita yung identity ng kanyang vine. At ito yung nais na mangyari sa atin. Ito yung purpose. Kaya tayo iniligtas. At marahil kanina pa natin tinatanong, ano ba yung mga good fruit na iyan? Makikita natin sa verse 10, sa verse 11, sa verse 12, sa verse 16 at verse 27 ng chapter na ito, yung mga fruit na yan. Obedience to Christ, obedience to God. Verse 10, experience Jesus' joy. Merong kasiyahan o merong delight sa presensya ng Panginoon. Love for one another. Verse 12. Verse 16.
witness to the world. Yung mabuting bunga ay pagiging masunurin sa kautusan at salita ng Panginoon. Yung bunga na mabuti ay pag-ibig o pagkakaroon ng delight sa presensya ng Diyos. Yung bunga na mabuti ay pag-ibig sa bawat isang inibig ni Kristo at gayon din sa Kanya. Ang bunga na mabuti ay pag-witness sa mundo o pagtawag sa mundo sa pamamagitan ng pag-represent kay Kristo sa gitna ng madilim na mundo. At lahat ng bagay na ito, at lahat ng prutas na ito, o yung mabuting bunga na ito, ay nagbibigay ng glory sa Panginoon. Paano nagbibigay ng glory sa Panginoon ang bagay na ito? Pagkat yung vine nang nagsusupply ng nutrients, nag-cause ng kaligtasan, nag-cause na tayo ay mag-graft doon sa vine. At yung gardener, ang siyang patuloy na nag-aalaga at nagsusupply ng ating pangangailangan upang makita sa atin yung bunga ng mabuting gawa ni Kristo. Makikita natin yun kung paano tayo na itali o naisama bilang tangkay doon sa mabuting vine o yung true vine ng ating Panginoon sa verse 3. Ito ay a reflection doon sa chapter 13 verse 10 na you are already clean. Na sinabi ng ating Panginoon kay Peter. At dito naman sinasabi ng ating Panginoon sa verse 3 na kayo ay malinis na dahil sa aking salita. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin yan, nung tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon, tayo ay kadugtong na doon sa vine, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, tayo ay tinanggap sa kanyang pamilya. Tayo ay tinanggap bilang kaisa ng Diyos. Napakahalaga mga kapatid ng maintindihan natin yung gawa ng Ama at gayon din yung gawa ng kanyang anak para sa ating kaligtasan. Dahil kung hindi natin makikilala yung kanyang gawa at hindi natin malalaman yung kanyang purpose, kaya tayo iniligtas, kaya tayo idinugtong sa mabuting vine o sa true vine, matutulad tayo sa mga tao na nakikihawak doon sa prinsipyo at sa ipinaglalaban ng isang tao at magkakaroon tayo ng maling interpretasyon at marahil hindi natin ma-represent at hindi ma-complete yung purpose ng Panginoon. At by knowing yung work ng ating Panginoon at ng gayon din ng kanyang Ama, ito rin ay kanyang pagpapala upang tayo ay maging mabunga at tayo ay maging at kuminang yung kanyang pangalan sa ating buhay. Kaya iyan yung ating tatalakayin ngayon. Ano yung trabaho ng ating Panginoon at gayon din yung trabaho ng kanyang Ama sa ating kaligtasan at pagpe-preserve sa atin upang makita at i-showcase sa mundo yung kanyang mabuting bunga. At i-consider natin yung ating unang mensahe. The vine is the source of good fruit. Si Kristo ang pinagmumulan ng mabuting bunga. Katulad nung sinabi natin doon sa verse 3, siya yung dahilan kaya tayo ay ikabit doon sa pamilya ng Diyos, kaya tayo ay tinanggap doon sa kaharian ng Diyos, kaya tayo ay nakakabit sa true vine. Siya rin ang dahilan kaya tayo ay nape-preserve. Tayo ay ninonourish ng ating Panginoon. Dahil kay Kristo, ang lahat ng kanyang mga disciples at naniniwala sa kanya ay maaari nang magkaroon ng good fruit o mamumunga sila ng tunay at na nagbibigay ng glory sa kanyang Ama. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, na mula kay Kristo, lahat ng
Lahat ng mabuti na meron sa atin ay nagmumula kay Kristo. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang patuloy na pagsupply ng kanyang salita sa atin o ng kanyang mga katotohanan sa atin. Makikita natin yan doon sa verse 4. Abide in me and I in you. Ibig sabihin yan, mga kapatid, sa patuloy nating pag-indwell sa ating Panginoon, mas nagiging realistic sa atin na tayo ay grafted sa Panginoon or tayo ay united sa Kanya. Dahil sa patuloy nating pag-abide sa Lord o patuloy nating pag-soak ng ating sarili sa Panginoon, tayo ay nagiging fruitful. Paano nagiging fruitful? We are becoming more like Christ. Sa pamamagitan ng patuloy nating pakikiisa o pagtugon dun sa salita ng Panginoon, nare-reveal na tunay na meron tayong buhay, na yung buhay natin ay hidden in Christ, katulad ng sinabi sa Colossians 3, mas nagiging makatotohanan ng mga bagay na ito. Sa patuloy nating pag-abide kay Kristo, patuloy nating naiintindihan yung kanyang katotohanan. Patuloy tayong nako-conform sa image ni Jesus Christ. At ano yung pinapakita ng bagay na yan? Na lahat ng naniniwala kay Kristo ay grafted sa Kanya para maging productive o nakadugtong sa Kanya. Lahat ng naniniwala kay Kristo ay nakadugtong sa mabuting punong tangkay upang maging productive. Kadalasan ang ating problema ay dinedepart natin ang ating sarili sa Panginoon. Iniisip natin na tayo ay naniwala na, nanampalataya na sa Panginoon. Ligtas na tayo. At pinakasatel sa isang reform, claiming to be reformed, na pwede nating takasan ng ating kasalanan. Dahil nag-a-argue tayo, o ang ating argument, we are already saved and nothing in the world can take away that salvation. Ito yung dahilan, kaya may mga professing Christian at churches na lacking sa conformity kay Christ. Iniisip nila, I am now saved. Iniisip nila na ang Lord ay hindi pwedeng baliin ang doktrina ng grace alone, faith alone, at Christ alone. Iniisip nila na kung ako ay naligtas by grace alone, through faith alone, and it is contrary na magkaroon ako ng works. Sa mga reason na ito, ang nagiging bunga ng mga reason na ito ay maliit na productivity sa buhay ng isang Kristiyano. Maliit na conformity kay Kristo. At pwede nating sagutin yung mga evil thoughts na ganito. Tama na tayo ay saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ngunit ang faith ay may element ng trust. Pagtitiwala na ikaw ay niligtas, at dahil ikaw ay may tiwala, ikaw ay may pag-ibig doon sa righteousness na siyang nagligtas sa iyo, na nakita mo kay Kristo. Kaya nagkakaroon ng pagbabago sa iyong sarili. Merong pag-adhere na tama ang ganitong gawain katulad ng nakita kay Kristo. From sinfulness to righteousness of Christ. From barrenness to abundance. From fruitless to fruitfulness. May pagkilos at may pag-akto. Huwag nating bigyan ng pagkwarel si Paul at si James. Ito lagi yung ating dinadahilan. Tinuturo ni Pablo na we are justified through faith and not by works.
Yung iba naman ay nagsasabing, we are saved by works. Huwag natin ipagkwarel. Ang sinasabi ni Paul doon, kaya tayo ay naligtas hindi sa sarili nating gawa. At dinugtungan ni James yun. Ang tunay na pananampalataya ay may bunga ng pagtitiwala. Kung ikaw ay nagtitiwala na niligtas ka ng Panginoon, kung ikaw ay na-in love doon sa way ng iyong kaligtasan, magdadala sa iyo ito ng conformity sa the one who gave you life and salvation. Contrary doon sa ating past state bilang natural man, wala tayong liberty na i-please ang Panginoon. Ngayon, meron tayong liberty to please God because we are connected sa true vine. At yung nakikita sa atin ng Panginoon, eh yung buhay na meron doon sa true vine. You are hidden in Christ. Pinag-uusapan natin yung fruit ng yung good fruit ng na sinasabi dito. At sinasabi natin obedience to God, experience the joy of Christ, yung peace, at gayon din yung love for one another at witnessing to the world. Pero lahat ng yan, mga kapatid, ay hindi natin magagawa without being obedient sa salita at commandment ni Kristo. Paano natin mamahalin ang bawat isa kung hindi tayo nag-a-abide kay Kristo? At in fact, sinabi niya dito na kung tayo ay talagang nakadugtong sa Kanya, mag-a-abide tayo sa pag-ibig niya. Paano tayo magiging witness kung contrary yung nire-represent nating fruit doon sa vine? Paano tayo magkakaroon ng joy sa presence ng Panginoon if we do not love His righteousness, if we do not love His discipline? Ibig sabihin nito, kailangan muna nating mag-abide ng patuloy kay Kristo. Kailangan muna nating makilala ng gusto si Kristo. Kailangan munang maapektuhan ng vine, malinis ng vine yung system ng branches. At sa patuloy na pag-abide kay Kristo, tayo ay namumunga. Again, balikan natin yung sinabi natin sa chapter 14, na ang unang mga fruit ng Holy Spirit is love, joy, and peace. At makikita natin yan mula chapter 14 hanggang chapter 15. Yung tatlong bagay na yan. For us to love, to have joy, kailangan muna meron tayong love for the righteousness of God. Meron tayong love for the one who saves us. At paano natin mamahalin yung the one who saves us? Paano natin mamahalin yung righteousness na siyang ibinigay sa atin? It is true, abiding in Christ ng patuloy. Hindi pag-depart sa Kanya. In order to be productive, uumpisahan muna natin sa pagkilala kay Kristo, sa patuloy na pagsiksik ng ating sarili kay Kristo. At yun ay makakaapekto sa ating mga gawa at pagkilos. Sa pag-declare natin sa Panginoon sa mundo. Para mas lalo nating maintindihan, ganito yung nais nating sabihin. Yung ating mga spiritual corruption, yung ating moral corruption, ay tinetake away ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang pagsusupply ng Kanyang truth, sa pamamagitan ng salita at gawa ni Kristo na mababasa natin sa Kanyang salita. Kaya naman tayo'y nagkakaroon
ng pamumuhay according doon sa spiritual truth na itinuturo ni Kristo. We are abiding in His Word. We are abiding sa Kanya, sa Kanyang buong persona, sa Kanyang mga salita at sa Kanyang mga gawa. At doon na iisa sa ayos yung ating spiritual corruption at yung moral corruption natin na i-align sa ating Panginoon. At iyon yung nagbabago sa atin. At iyon yung nawi-witness ng world sa atin, ng buong mundo sa atin. At yun yung ginagamit ng Panginoon upang tawagin yung mga hinirang niya na wala pang pananampalataya at pagsisisi sa kasalanan. Kung i-examine natin yung bagay na yan, mga kapatid, matatagpuan natin ang pag-abide kay Kristo at pag-bear ng fruit ay ibig sabihin, becoming more and more like Christ. Ibig sabihin, mga kapatid, na ire-represent ng branches yung vine properly. Dahil nagpo-produce siya kung good vine, ang naipoproduce niya ay good fruit na siyang hinahanap ng Panginoon o inaantay ng vine dresser. Ang pinupunto natin dito, the truth of the Lord conform us to the image of Jesus Christ that pleases God. Ang katotohanan dito, mga kapatid, na ang Lord ay sinasabi sa kanyang mga disciple at sa lahat ng mambabasa nitong gospel na to, na lahat ng naniniwala talaga sa kanya, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay hindi maiiwasang maging productive. Hindi sinasabi dito ng ating Panginoon na some fruit lamang ang magiging evident doon sa branches. Ang sinasabi ng ating Panginoon dito, all ng kanyang believers will become like Him, will be fruitful. At di natin pwedeng iwasan na yung fruit na ito na dapat makita sa atin ay isang buong package. Hindi natin pwedeng piliin. Sa makatuwid, mga kapatid, lahat na nananampalataya sa Panginoon kay Kristo ay magiging conform sa image ni Christ. Magiging align sa kalooban ng Panginoon. Merong puso na ma-please ang kanyang Diyos at tagapagligtas. Imposible na ang perfect vine ay magkaroon ng imbalance na distribution ng kanyang nutrients sa kanyang mga branches. Pwede nating idahilan. Ito lang yung kinaloob sa akin ng Panginoon. No. Binibilital natin yung kapangyarihan ng branches and ng true vine. Tignan natin yung ating New Testament scripture sa umagang ito sa Colossians chapter 2. Particularly yung binigay yung mensahe ni Pastor Exley nung ating anniversary. Sinasabi ni Paul dyan na since tayo ay naniwala kay Kristo o natanggap natin si Kristo, mamuhay tayo according doon sa nagligtas sa atin. Being rooted in Him. Build up in Him. Sa makatuwid, be like Christ. At dun sa verse 10, nitong Colossians chapter 2, sinasabi dito ni Apostol Pablo, and you have been filled in Him. It means Christ. That in Christ, you are made complete. Kung sinabing you are made complete, you are conformed with Christ, pwede bang
Kalahati lang ni Christ. Masasabi natin dyan ay hindi. Ngunit ang problema natin, mga kapatid, bilang isang namumuhay pa sa laman, meron pa tayong mga indwelling sin at meron pa tayong mga indwelling corruption. Ito yung naghihinder sa atin na mag-abide kay Kristo at maging fruitful. Ito ay mga pag-ibig natin doon sa ating mga tinatangkilik na kasalanan. Siyang nagtutulak sa atin na lumaban doon sa katotohanan ng ating Panginoon na kanyang patuloy na sinusupply sa atin. Nire-reject natin yung katotohanan na siyang pwedeng magbigay sa atin ng fruitfulness at being conformed kay Christ pagka nako-confront o nare-rebuke yung ating favorite sins. Tayo ay kumikilos at nag-iisip na pwede tayong maging fruitful partly or separate from the vine. Nire-reason natin na hindi naman ako si Christ, hindi naman ako magiging perfect sa mundo. Again, let us be reminded that we are saved to be productive, to be like Christ. Ang maaari nating masagot sa ganitong kaisipan kapag nalalaban yung ating puso at kaisipan dahil sa kasalanan. Yes, hindi tayo si Kristo at hindi tayo magiging perpekto sa mundo. Ngunit tignan natin yung beauty ng kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi ba desirable ang perfection at conformity kay Christ? Yung mga kapatid, kung meron tayong ganitong attitude at thoughts, nagkakaroon tayo ng difficulty sa ating Christian life o sa ating buhay. We started not to enjoy yung ating yung status na meron kay Kristo, kadugtong doon sa vine. Nag-start na tayong i-compare yung ating buhay, yung growth natin sa ibang believers. Nag-start na tayong na-i-blame ang Panginoon. Na parang binigyan mo sila ng less struggle in life, kaya madali yung conformity sa kanila, madali yung mortification sa kanila. Ang katotohanan doon, mga kapatid, ma-rebuke tayo ng katotohanan na ito that we are not abiding in Christ. We are not abiding in Him. Nag-i-struggle kang kumawala doon sa vine dahil nga kino-confront yung sin mo. Kaya meron kang slow growth. Nire-reject mo na i-supply ka ng nourishment ng vine. At isang pagpapala na marinig mo ang mensahe na ito. Sinasabi ng ating Panginoon, natanggapin mo yung nourishment na ibinibigay niya sa pamamagitan ng kanyang katotohanan. At i-mortify mo yung kasalanan. At yun ay pag-dwell natin kay Kristo. At habang nakikita natin na mortify at nabibivify yung mga kasalanan na yan at yung struggle natin sa buhay, the more nating nakikitang tayo'y nakadugtong kay Kristo. The more na nagre-respond tayo dun sa truth na ating tinatanggap, the more na nakikita natin yung ating paglago. The more na tayo'y nagiging fruitful. The more na nare-represent natin yung vine diligently and properly. And most especially, kung nakikita yung good fruit sa atin ng ating Panginoon, it is giving Him glory. Dahil naipapakita niya, na ide-declare yung kanyang mabuting gawa para sa kanyang mga hinirang.
Ano yung pwedeng maging challenge natin sa ating mga buhay, mga kapatid, kapag meron tayong struggle na ganito sa paglaban o pagtanggi na tumugon sa katotohanan na ating tinatanggap kay Kristo para tayo ay maging katulad o kawangis ni Kristo. Continue to believe in the truth of Christ that He continually supplies to us every day. Patuloy kang maniwala katulad ng paniniwala mo na ikaw ay niligtas niya sa pamamagitan ng kanyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Huwag tayong lumayo doon sa katotohanan na iyon. Ang hinahanap ng Diyos ay perfectong righteousness at iyon ay pinrovide ni Kristo. At ibinigay sa iyo yung perfectong righteousness na iyon. At dahil nasa iyo na, at ikaw ay nakadugtong sa kanyang, sa nagligtas sa iyo, maaari mo nang ipamuhay yung righteousness na yun. At marahil meron sa atin na hindi pa kadugtong doon sa punong tangkay na mabuti, sa tunay na punong tangkay na siyang nagmula sa Panginoon o sa Diyos. Hindi mo na-enjoy yung katotohanan. Ikaw ay nagpapanggap na kabilang ka, ngunit ika'y tumatanggi ng patuloy sa katotohanan na ang tanging kaligtasan ay nagmumula kay Kristo sa kanyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Maaaring nagiging weirdo sa'yo kung ano yung na-enjoy ng mga kaibigan mong tunay na Kristiyano. Maaaring nasasabi mo na mas maliit yung kanilang struggle kesa sa'yo. Ngunit, ang sinasabi ng ating Panginoon, bitawan mo yung patuloy mong paniniwala sa sarili mong gawa upang ikaw ay madugtong sa punong tangkay ng mabuting ng Panginoon upang maranasan mo rin ang katotohanan ng nakadugtong kay Kristo sa pamilya ng Diyos. Ang tanging mong kailangang gawin ay manampalataya at magsisi sa iyong kasalanan. Sa point number 2, the vine dresser ensures that branch will produce good fruit. Ang vine dresser ay ine-ensure na magpo-produce ang branch o yung mga tangkay ng good fruit. Sinabi dito na ang Father ng ating Panginoon ang siyang nag-oversee ng vineyard. It means that He is the one who planted, the one who governs the vines o the vine. Siya yung kumikilos para masigurado na merong maipoproduce na good fruit. At yung ating Panginoon o ang ating Diyos, ang siyang nag-expect ng good harvest na makita sa ating mga buhay. At ginagawa niya yan sa pamamagitan ng by taking away yung branches that has no use. Sa pamamagitan niyan, tinatanggal niya yung mga hindi talaga kabilang doon sa kaharian ng Panginoon, hindi kabilang sa iglesia ng Panginoon. Magtataka ka, mayroong mga professing Christian, ngunit sila ay umaalis na lamang bigla, yun ay kalooban at gawa ng Panginoon upang hindi na ma-load ng kasalanan yung kanyang iglesia, ma-corrupt yung ng dumi ng kasalanan yung iglesia, hindi mapuno yung load ng pastor kesa spent niya sa oversight doon, hindi naman tunay na mananampalataya, tinatanggal ng ating Panginoon. At ang gawa ng ng Ama ng ating Panginoon ay pinuprune yung branches ng vine. Ito ay pagpapakita ng care at delight niya sa branch. Siya ay nagke-care para maging productive yung mga branch ni Kristo.
At meron siyang delight dahil nag-e-expect siya ng productivity sa branches. Nag-e-expect siya ng productivity sa atin. Alam nyo ba yung pruning ay different from cutting off? Cutting off means judgment sa Old Testament at New Testament language. Pruning is way of preserving us. Pwede nating isipin na ang Diyos ay pinrun din yung vine. Sa pamamaraan na isinend niya yung kanyang anak. Ipinakita ng ating Diyos. Kinos niya na matempt si Christ o itempt si Christ. Itempt si Christ. Hinayaan niyang mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Para saan? Para i-share yung fruit ng salvation at life sa mga mananampalataya sa Kanya. Para maging source ng buhay para sa mga predestined sa salvation. At pwede rin nating i-take yung word ni Apostle Paul doon sa Hebrews chapter 12 verse 6 to 11 kung saan sinasabi ng Apostle Paul diyan na dinidisiplin ng Panginoon ang kanyang mga anak o yung kanyang mga hinirang upang i-align yung kanilang puso at ang kanilang kaisipan doon sa good o sa yung kanilang kaisipan sa katotohanan ni Kristo upang mamunga sila ng mabuting bunga. Pwede nating masabi na yung pruning is the way of God to discipline us. Hindi madali ang pruning, mga kapatid. Kinakat nito. Katulad ng sinabi natin kanina, yung branch. Yun ay painful. Sometimes painful, severe. Pero it doesn't mean na ito is to hurt us. O tanggalin tayo sa presensya niya. O pagtawanan tayo. Ito ay para i-bring yung good in us. Para maging fruitful tayo. Ito rin ay nakatuon doon sa pinreach sa atin sa Romans chapter 8 verse 28 that all things work together for good. Inaalaw ng Diyos na dumako sa atin yung mga suffering minsan to discipline us, to prune us, para ipakita yung conformity natin kay Kristo. Para yan sa lahat ng nananampalataya. Para mas maintindihan natin yung konteksto ng ating Panginoon dito, tignan natin yung chapter 13 at i-reflect natin doon sa Luke chapter 22, verse 31 to 32. Yung betrayal ni Judas at yung denial ni Peter. Tignan natin si Judas ay isang kind of branch na hindi grafted doon sa true vine. Hindi connected doon sa vine. Kaya naman, wala siyang use at unable to produce good fruit. While si Peter, grafted at connected sa true vine. That is why God prunes him by letting him be sift by Satan. Hindi para ilagay siya sa kahihiyan, but to bring good fruit out sa kanya. Ano sabi diyan sa Luke chapter 22 verse 31 to 32? Para i-exhort mo yung mga kapatid mo. Para maging evident si Kristo sa iyong buhay. Pwede nating makita dyan, the vine dresser works and cause all things for the vine to be fruitful or for the branches to be fruitful. Yung heart natin ay dapat na de-delight sa Panginoon. Even doon sa mga malulungkot na pagkakataon sa pamamagitan ng trials at suffering.
knowing na God allows all things to happen, hindi niya tayo ipo-forsake. Ngunit tayo dedisiplinahin niya para sa conformity kay Kristo. Instead na tayo ay mag-grumble sa gitna ng trials and suffering, ano yung sinabi sa atin? To vivify, reflect what God wants us to mortify and to cultivate. Itanong natin sa ating sarili, paano nagkaroon ng trials at sufferings? Anong sin ko yung nagdala sa akin dito? Baka bunga ito ng sin na tinatanggal ng Diyos sa akin. Tanungin natin ang sarili natin, anong wino-work out ng Diyos sa akin para mas maipakita ko yung grasya at pag-ibig ng Diyos sa aking buhay. Pwede tayong mag-rejoice in the midst of suffering, knowing na lahat o yung kalooban ng ating Panginoon ay bigyan tayo ng better future. Knowing na ang will ng ating Panginoon is for us to be productive. Knowing na ang kalooban ng ating Panginoon is to conform us into Christ. Ito ay different doon sa blind faith na meron tayo sa mga teaching ng corrupt pulpits, ng mga corrupt churches din sa panahon na ito. Anong sinasabi ng kanilang mga preaching? Magsaya ka kapag may problema ka dahil may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Pagpapalain ka, kaya mas magbigay ka pa pag nasa problema ka. Tama naman na may gagawin ng Diyos pag nasa gitna tayo ng problema. Ngunit hindi tama na i-identify natin, ngunit hindi tama na hindi natin i-identify kung ano yung gagawin ng Diyos. Ang gagawin ng Diyos ay dinidisiplina tayo sa kasalanan. Hindi tama na i-identify natin o hindi tama na ang patunguhan ng ating exhortation sa gagawin ng Diyos equivalent sa pagbibigay o sa pagtanggap ng isang tao ng kaperahan o material na bagay. Nagdadala ito ng kawalan ng gana sa katotohanan, spiritual, at nagdadala ito ng higit na pag-ibig sa mga material na bagay. Sa pamamagitan ng preaching ng gospel, yakap natin yung disiplina ng Diyos. Pag-mortify ng ating kasalanan, hindi sa pagtingin sa kasalanan o hindi pagtingin sa suffering, but loving the way the Lord teaches us and bring us. Sa mabuti. Ito ay submission sa kanyang authority, loving His righteousness. Tignan natin yung 1 Peter chapter 2, verse 18 to 25. Kung saan ipinakita ni Peter na meron dapat tayong delight sa providence ng Panginoon. Even masama man yung nangyayari sa ating buhay, merong providensya ang Diyos na gagawin upang maipakita yung kadakilaan niya sa iyong buhay sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong puso, ng iyong kaisipan na nagbubunga ng maayos na pagkilos na naaayon sa kanyang katotohanan. Ang pinupunto natin dito, trust the work of God in us, for it is for us that we may bear much good fruit. Pagtiwalaan natin yung trabaho ng Diyos sa atin dahil ito ay para sa atin upang ma-display yung mabuting gawa ng Diyos sa ating buhay. Alam nyo ba, yung pag-prune ng Panginoon sa atin ay pag-apply sa ating mga buhay ng katotohanan na ating tinanggap kay Kristo. Tignan natin yung take a deep look doon sa ating sarili. Pagka nakakakinig tayo ng maayos na philosophy mula sa mundo, minimemorize natin yon, inilalagay natin sa puso natin, at ina-apply natin sa ating buhay.
Ngunit philosophy ng mundo yun. Bakit hindi natin kayang gawin doon sa mga katotohanan ng Panginoon? Tinitignan ba natin na secondary lang yung katotohanan ng Panginoon at hindi applicable doon sa buhay natin? Question yourself, brethren. Baka hindi ka pa talaga grafted doon sa true vine. Christianity is not just philosophy. Ito ay pagiging bagong nilalang. Newness in Christ. Yes, ang Christianity ay may sense ng pag-iisip sa truth. But hindi lang nahihirati sa kaisipan. Ito ay umaapekto doon sa lahat ng members ng ating katawan. Ibig sabihin, yung minemeditate nating katotohanan ay mag-a-epekto sa ating buong pagkatao na siyang magbabago at mag-a-align sa atin sa katotohanan ni Kristo. Kung ano si Kristo, i-align tayo. At nangyayari yan sa pamamagitan ng pag-prune ng ating Panginoon at pag-discipline sa atin ng Panginoon. By the way, pag sinabi kong discipline, hindi yung mga nasa discipline lamang. Kung hindi even itong preaching of the gospel, it is God disciplining us, taking away our sin. Katulad nung sinabi ni Brother Simon kanina sa Philippians chapter 4 verse 13. Natutunan ni Apostle Paul na maging contented sa buhay at kay Kristo. Pagkat hinayaan ng Diyos na dumaan siya sa mga sirkumstansya ng buhay upang maging kontento siya sa biyaya ng Panginoon at sa presensya ng Diyos. Nabugbog si Apostle Paul. Nakulong si Apostle Paul. Napuri si Apostle Paul. At ano yung ibinring kay Apostle Paul? It is contentment. Even dun sa darkest moments niya, nakita niyang may binago ang Diyos sa kanya. Merong ginawa yung Diyos sa kanya. May pagtitiwala siya sa proseso ng Diyos sa kanyang pagbabago upang siya ay mamunga ng mga mabubuting gawa at mga mabubuting bunga na galing kay Kristo. Hindi nag-grumble si Apostle Paul dun sa kanyang imprisonment. Pinreach niya pa nga ang gospel. Maaaring kung tayo yung nandun kay Apostle Paul, sabihin natin, bakit ako nakulong? Mas marami akong ginawa kaysa sa ibang disciples. Ano yung ginawa ni Apostle Paul? Tinignan niya kung ano yung ipinapakita ng Diyos o paano niya maipapamuhay yung katotohanan ni Kristo sa current situation kung nasaan siya. Ito ay pagtitiwala sa otoridad ng Diyos sa kanyang buhay. Pagtitiwala na sinasabi niya doon sa Philippians chapter 1 verse 6 that He will complete kung ano yung kanyang inumpisahan na good sa kanyang buhay. Ang enemy ng pagtitiwala sa gawa ng Diyos at sa discipline ng Diyos sa kanyang mga anak ay yung childish mind natin at yung ating hate sa rebuke. Naiinis tayo sa pruning, naiinis tayo sa discipline. Dahil mahal pa natin yung ating sin na inilalagay sa liwanag ng ating Panginoon pagka tayo ay nasa trials and sufferings. Meron tayong thinking na childish, na kung mahal ako ng Diyos, i-accept niya kung sino lang ako, kung ano lang yung kaya kong ibigay. Kailangan maging satisfied na ang Diyos sa kaya ko lang ibigay. Pero hindi yun yung pinapakitang love ni Kristo sa buong gospel. Ang pinapakitang love ni Kristo ay yung pagsunod doon sa katotohanan ng ating Panginoon. Even to the point of death, yung love na voluntarily abide doon sa truth, even to the point of death. Huwag natin ayawan yung discipline. Huwag tayong magalit
sa discipline. Yung discipline ay inilalapat sa atin yung righteousness ni Kristo at pagbibigay sa atin ng pagkakataon na ipamuhay natin yung kalwalhati, yung katwiran ni Kristo. Remember this, brethren, hating the righteousness that saves us is rejecting the righteousness of Christ. Kung ayaw mo ng righteousness na nag-save sa'yo, ay ayaw mo rin kay Kristo. Ito yung very sin na meron tayo when we grumble, when we reject the rebuke of God to pruning, through discipline, when we grumble in times of trials and sufferings. And there is no better way para i-cure yung ganitong kaisipan at yung ganitong puso than to look at the goodness of God. Binigyan niya tayo ng salvation through Jesus Christ. Ito ay nagre-remind sa atin kung gaano kabuti ang Diyos na wala tayong ginawa para tayo ay maligtas kundi ang manampalataya sa Kanya. How much more yung i-bring niya yung good sa atin in times of trials and sufferings. It is easy for us to choose yung sin over yung righteousness ng Panginoon pagdating sa time ng pruning, sa time ng discipline. Dahil galit tayong itama ng Panginoon. Dahil galit tayong nasasaktan tayo sa prosesong iyon. Akala lang, ang iniisip lang natin yung temporary pain na meron tayo. Not even thinking yung good na nais ng Lord sa future mo at sa iyo mismo. Para lagi nating maunawaan yan, mga kapatid, din yung ating pangalawang challenge. Remember the goodness of God and abide in the truth of Jesus Christ in the midst of trials and suffering. Kapag nasa gitna ka ng trials and sufferings, kapag nasa gitna ka ng discipline, pag nasa gitna ka ng pruning, remember the goodness of God. Remember the truth of Christ. At matatagpuan mo yan sa Lord's Day preaching. Matatagpuan mo yan sa fellowship with the brethren. Matatagpuan mo yan sa sacraments. Matatagpuan mo yan sa pamamagitan ng pagpasok sa otoridad ni Kristo, sa pamamagitan ng membership sa isang faithful local church na ginogovern ni Christ. Hindi natin kayang ipanalo at pwede tayong makalimot minsan sa gitna ng trials and sufferings. Pwede nating hindi ma-remember yung goodness at yung truth ni Christ. But the church will help you, will bear with you sa mga trials and sufferings mo. At yan ay biyaya ng Panginoon sa atin. Para sa ating pagtatapos, abiding in Christ means dependent to Him and trusting His Father. This truth empowers us and made us enjoy our life even here on earth that is full of sufferings and oppression. This is the way God preserves us and bring us to bear fruit and glorify His name. Pagka nag-aabay tayo at patuloy nating tinitignan yung katotohanan ni Kristo, yun ay pagiging dependent natin sa Kanya, considering Him in all our decisions and action in life. And by trusting in God, we put our trust sa Panginoon in every situation, even doon sa pruning, even doon sa masasakit na moments.
At yun yung nagpo-produce ng good fruit in us na naia-apply natin yung buhay na ibinigay sa atin ni Kristo, na ipapamuhay natin yung kaligtasan na ibinigay sa atin ni Kristo. At nape-preserve tayong paunti-unti at napupunta tayo sa completion kung saan yung kanyang sinimula na mabuti ay kanyang tatapusin. Tayo ay manalangin mga kapatid. Panginoon naming Ama, maraming salamat sa umagang ito ay binigay mo sa amin upang alalahanin ang iyong katotohanan patungkol sa iyong ginawa, patungkol sa iyong pagkilos sa aming buhay upang kami ay preserve. Panginoon, yung purpose mo ay to for us to be productive, makita, maging evident yung kabutihan mo at kadakilaan mo sa aming buhay. Nawa, Panginoon, ay i-take namin yung mga means of grace mo sa pamamagitan ng pag-abide sa iyong salita, gayon din, Panginoon, sa pag-trust sa iyo in the times of darkness and suffering sa aming buhay, upang ang aming buhay ay maging declaration, Panginoon, ng iyong kabutihan at ng iyong kadakilaan. At ito ay magbigay ng glory sa iyong pangalan. At dalangin namin na gamitin mo rin yung buhay na ito upang tawagin yung mga wala pa sa pananampalataya habang nakikita nila, Panginoon, yung kabutihan na iyong sinimulan, yung kadakilaan ng iyong kapangyarihan sa aming buhay. At ikaw ay patuloy na mapapurihan. Ang aming dalangin ay sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.